Ito ang part 2 ng ating episode 30. Come to daddy. Uy, ayaw mo lumapit ah. Pagkatapos ko magpalipad ng drone, may isang pangyayaring hindi ko inaasahan. Grabe ka ah, tatampo ka ah. Ala! Tumaas na pala yung tubig sa kinakatayuan ko. Bahala dito! Mababasa yung medyas ko! Go kasi! Ang lamig! Fast forward tayo. Nagsimula ng lutuin ni Lakay yung mga nahuli naming alimasag. What up, Lakay? Ano niluluto mo, bro? Lulutuin mo na ba yung alimasag? Ito nga pala yung nahuli namin kagabi, oh. Wala, patay na. Sabagay, kagabi lang naman hinuli. Ito na nga pala yung nahuli namin kagabi. Lakay, niliit pa nung iba. Parang child labis to, ah. Ang biyaya ng dagat, kakainin na namin. Luto by Lakay. Baby pa yung isa, Lakay, oh. Grabe ka. Tikman nga natin tong nahuli namin alimango. Anong tag sa luto mo ito, Lakay? Butter crab. Ito, guys, oh. Tikman na natin yung crab na nahuli natin kagabi. Diba? Libre ulam na kami. Habang kumakain ako, may isang bagay na pumasok sa isip ko. Bigla kong na-miss yung mga anak ko. Kaya pagkatapos kong kumain, tumawag ako sa kanila. Angela! Angelo, tinan, nasa dagat si Papa, oh. Tinan mo, dagat, oh. Nasa dagat ako. Ganda, oh. Kita mo? Ayan, may ibon, oh. Kita mo yung ibon? Tulog yung mga ibon, oh. Kaya siya nga, tinan mo, nasa dagat si Papa, oh. Alam mo ko dyan pa? Pagka nakapagpalitan ng bisa si Papa, dadaling ko kayo dito. Ayun, oh. Galing dun si Papa, oh. Dun ang uwan ng crab si Papa, oh. Hindi ko maiwasan na maalala sila, lalo na kapag may mga magagandang lugar akong pinupuntahan. Minsan, ni-imagine ko na lang nakasama ko sila. At sana, balang araw, kami-kami naman ang magkakasama. Nagsiliparan na. Pinubulabog ko sila. Ang sarap magkape sa harapan ng dagat. Sayang no, kung kasama ko yung pamilya ko, mas masaya sana ako ngayon. Sana nakikita din nila yung ginagawa ko, sana nararanasan din nila yung ginagawa ko. Siguro soon, hindi man ngayon, malay natin, di ba? Pagdating ng panahon. Ang sarap ng ganitong buhay. Promise. Sa totoo lang, tinatabad na talaga ako magtrabaho. Parang alam niyo, gusto ko na lang mag-camping kasama yung mga anak ko. Gusto ko na lang pumunta ng dagat, ng ilog, maligo sa ilog. Yung katulad ng ginagawa nila Gio. Sa trabaho ko ngayon, talagang parang hindi na parang tamad na talaga ako. Alam mo yung pumapasok na lang ako para sa pera. Pero yung enjoyment sa trabaho, wala na eh. Parang tinitiis ko na lang. Siguro 1 year, 2 years, 3 years. Yun na lang yung itatagal ko dito sa Korea. And then for good na tayo. Siguro focus na lang tayo sa vlogging. And then konting negosyo, di ba? Kasi hindi naman pwedeng pa-focus na tayo sa vlogging. Ini-enjoy ko na lang talaga yung buhay ko dito sa Korea. Kasi alam ko, balang araw, mamimiss ko rin tong ginagawa ko. At yung mga trabaho ko dito. At yung lugar dito. Siguro, pag dumating man yung panahon na nag-for good na ako, siguro babalik ako dito. Hindi na bilang trabahante, bilang bakasyonista na. Hindi na rin kami nagtagal dito sa dagat dahil uminit na, kaya napag-isipan namin na lumipat sa ibang Umalis spot. na kami dito kasi sobrang init. Eto, hapong-hapo yung isa, oh. Yung isa naman pawis na pawis. Hindi talaga kaya, kailangan namin ng ilog. So papunta po kami sa ilog, no, para ma-refresh kami kasi sobrang init, natutulog kami, sobrang pawisan kami. So yun lang, kita-kit sa ilog. Peace out. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Nagdesisyon kami na maghanap ng falls dahil kalimitan ng napupuntahan namin ay ilog. At dito kami napadpad sa Jain Falls. So what up? Kadarating lang namin and sobrang ganda ng paligid. Angas. Boundary na nga pala to ng North Korea and South Korea. Hindi nga pala to boundary ng North at South Korea, pero ito ay malapit-lapit na sa DMZ. Hindi pala kami pwede magpalipad ng drone dito kasi katabi siya ng military base. Yung gilid niya dun. So ang gagawin lang namin is mag-video na lang, picture and then mamaya hanap kami ng spot kung saan kami pwedeng maligo. Pero dito bawal daw maligo eh. Isang bagay yung hindi namin agad nalaman, hindi pala to pwedeng paliguan. Sana maligo dyan, oh. Ano yung palace, oh. Pwede kaya natin puntahan yan? Tara, puntahan natin sa baba. Pababa kami doon kasi mas maganda yung spot doon. Tara. Ando naman, parang Pilipinas. Ayun, yung pinakamalaki. Yun yung nakita ko sa TikTok. Pero hindi siya pwedeng paliguan kasi sa masyado na doon malalim yung niya, yung ilalim niya. At then, nanghihigop pala yung tubig. So, hindi daw pwede. Hindi na allowed. Mahigpit na pinagbabawal ang paliligo. Una, dahil sa kaligtasan, malalim at hindi pantay ang ilalim ng tubig. Malakas ang hatak ng agos mula sa bagsak ng talon. Pangalawa, dahil nasa loob ito ng UNESCO Global Geopark. Pinoprotektahan ang lugar na ito hindi lang para sa mga bisita kundi pati na sa kalikasan. At pangatlo, dahil malapit ito sa DMZ. Kaya maraming regulasyon ang ipinapatupad ng lokal na pamahalaan. Kaya kahit bawal maligo, hindi mababawasan ang ganda ng Jain Falls. Mas lalo pa nga itong pinapaalala sa atin na may mga lugar na hindi dapat sakupin ng tao, kundi
Hayaan lang natin silang manatiling likas at buo. Hindi lahat ng kagandahan ay kailangan pasukin. Minsan, sapat na ang tumingin at humanga. So ayun, nag-picture lang kami guys kasi hindi nga pwedeng maligo. Pinagbabawal na pala dati daw pwedeng maligo. Ngayon, hindi na pwede. So, nag-research ako kanina. Naghanap ako ng another spot na pwede kaming maligo kasi camping talaga yung pinunta namin dito. And then, swimming na lang din. Magdadrive pa kami ng 1 hour and 30 minutes para puntahan yung Naghanap na naman kami ng panibagong spot na kung saan pwede kaming maligo at mag-camping. May pinuntahan kaming spot. Ang problema, hindi siya ganun kaganda. Bukod dun, ang mahal ng bayad. kasi parang ano lang, parang pader lang din, no? Sa iba kong pinupuntahan, mga Ginaluyan lang ng tubig doon tapos ginawa ng resort. kaya nga eh. Saka mahal ng ano, mahal ng pwesto nila. 60,000 won, so 3,000 sa pera natin, no? Eh, medyo yun, marami naman ditong kampingan eh. So, hanap kami ulit. Grabe tong ano, lugar na to. Dapyong, wala ka makuwang ano, camping site eh. Puro ano na, okupado na lahat. Parang crowded na siya, hindi siya magandang ano, puntahan. Lahat may bayad. Wala kang mapaglatagan ng tent. Parang lahat ata ng lugar dito, puro irerentahan mo dapat eh. Pero ano, may nakita na ako. Tingnan natin kung sure na to. Last one. Balak na sana naming umuwi dahil lahat ng napuntahan namin ay puro epic. Kamalasan ba to? Hindi naman siguro, no? So, nandito po kami ngayon sa parking lot to. Wala kami mahanap. Lahat puro epic fail. Sobrang ano, failed lahat. Epic failed lahat. Kasi hindi kami nakapagtayo ng camping. Dito, bawal dito. Halos naka 3 to 4 hours travel tayo, no? Buti malakas si Lakbay, oh. Hello, Lakbay! Buti, hindi mo kami sinisiraan na ano, ha? Huwag ka mapaplatan, ha? Yari tayo. And then bukas siguro hahanap kami ng tamang spot. So, magluluto muna kami. Dito na nga pala kami sa parking lot nagluto ng pagkain dahil halos 4 na oras kaming nagbiyahe. So, dito na kami magpapalipas ng gabi. So, bukas ng umaga, hanap na lang ng ano, pwedeng liguan, di ba? Parang kung bawal magluto dito. Dito na rin kami magpapalipas ng gabi sa parking lot. Nagbabaka sakali na bukas may mangyayaring maganda. So dito na lang kami natulog sa loob ng sasakyan. Kasi nga hindi pwedeng maglatag ng tent dun sa labas. Baka ma-report kami, magkaroon kami ng penalty. So bukas ng umaga, maaga kami nga alis para maghanap ng magandang spot. Sobrang epic ng nangyari na to, no? Kasi ako halos first time ko lang din naranasan na bawal maglatag kung saan-saan kasi mostly sa mga pinupuntahan ko pwede naman. So ito lang yung moment na hindi talaga pwede maglatag ng tent. Bawal magluto, bawal lahat. So good night everyone. Good night na kay. Ayun bro, okay ka na dyan bro? Oo, kaya pa. Goods pa dyan? Napasok nga yung sardinas sa Hindi, ang laki mo kasi. Tapos nandiyan ka, palit kaya tayo, gusto mo? gusto ko dito. Diyan ka na lang? Mas Paano yung paa mo? Ha? Yung paa mo, paano? Ay, ayan. Okay lang? Isang araw lang naman, no? 5 araw pa. Experience lang, no? Good night everyone. Love you all. Bukas ulit. Peace. Sumakit na tayong likod ko dun ah. Good morning guys. Lamig dito kapag umaga. Prepare muna kami ng mga kakainin. Naantok pa ako. Tara, labas tayo. Pakita ko sa inyo yung view. Karamihan sa pinupuntahan namin ay wala talaga kaming destinasyon. Kung saan lang kami talaga mapadpad, dun kami gumagawa ng memories. Hanap na kami ng spot. Sa tinagal-tagal lang oras, nandito lang pala. Pero goods na rin, no? Goods na goods kesa dun sa pinuntahan namin na una. Pinagbabayad kami ng 3,000. Parang pader lang yung makikita mo dito. O manon, nasa almost 2,000 lang. Yun yung makikita mo, di ba? Tapat ng bundok. Ito yung sinasabi ko, kahit mahal, pero worth it. Patusin na natin to. Minsan sa buhay, may mga pagsubok talaga tayong pagdadaanan. Nakakapagod, nakaka-stress, yung tipong parang gusto mo nang sumuko. Tulad na nangyari sa amin. Napakarami naming pinuntahan, mga lugar na hindi namin pwedeng gawin yung mga gusto namin. Pero dahil sa tiyaga at tiwala sa taas, isang magandang tanawin ang aming nakita. Minsan, kailangan lang talaga ng konting pasensya at malaking pananampalataya. Magpapalipad tayo ng drone, no? Kasi maganda yung spot dito. Talagang nature lover na nature lover, di ba? Kanina, nag-ikot-ikot ako kung bawal. Wala naman ako nakitang bawal mag-drone eh. So, palipad lang tayo at least mga 2 minutes. Pagkatapos naming maligo, nagtanghalian na rin kami dahil sobrang nakakagutom ang lumangoy-langoy. Yes, Father God.
Thank you Lord God sa binigay mo na araw sa amin Lord God. Salamat sa patuloy na pag-bless Lord God sa bawat isa Lord God. Salamat din sa time Lord God, banding namin Lord God, magkakabarkada, mga kaibigan Lord God. Na-enjoy namin Lord God yung time Lord God na binigay mo na makapagpahinga kami, yung vacation namin Lord God sa company. Bless mo yung company namin Lord God. Patuloy Lord God na ma-enjoy namin Lord God. Bawat time Lord God, mga moments Lord God na nabibuild namin Lord God. Salamat din sa pagkain Lord God, sa blessing na binigay mo sa aming harapan. Bless this food Lord, sanctify this food. Papurihan ka namin ito sa salamatan. In Jesus name, Amen. Kain. Habang kumakain kami, napag-usapan namin yung mga nangyari, mga pangit na karanasan pero naging magandang alaala. Pero dito, nung gabi, di ba? Parang ano siya, parang hindi siya ganun kaganda. Parang hindi maganda. Parang hindi ganun kaganda yung lugar. Sabi ko, ano ba yan? Ano ba itong napunta natin? Pero nung kinaumagahan, nung pagising natin, no? Doon na Tama bro, hindi tayo na umalis. give up ba? Umalis tayo umalis. Di ba babalak natin doon lang sana sa may gilid? Bibigyan ka muna ng paghihirap bago makita yung magandang lugar. Kaya sa hirap talaga. Trust the process. Kasi kagabi talagang kahit ako naiinis na rin ako eh. Kasi pagod na rin ako eh. Ito yung mga alaala na hindi namin makakalimutan. Mga pangyayari na maikikwento namin sa aming pamilya. Mga totoong karanasan na babaunin namin habang buhay. Isang malaking pasasalamat sa Panginoon na binigyan niya tayo ng isang napakagandang kalikasan. Noong mga araw na to, ramdam ko na ang totoong yaman ay hindi lang nasusukat sa pera, kundi sa kasaganahan na ibinibigay ng Panginoon. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Pagin ang mundo, kahit ako mag-isa, gagawin ko ang gusto. Kahit magalit ka pa, hindi na